Lalaki ng mga istorya, no? Sobrang lalaki ng mga istorya, Marlon. Sa lalaki ng istorya yun, ang lalaki rin ng nasa palasyo. Ang lahat istorya ngayon, Marlon, ang pinag-uugatan nito ay ang expose na naganap 2 weeks ago and the other weeks na, the following week na ito ay nasundan pa ng mga follow-through exposes and actually not just expose, yung mas payak na naipaliwanag ng maraming eksperto sa batas, lalong-lalo na sa paggawa ng budget. Yun ang pinaka-nakatulong para ang lahat ng mamamayan halos ngayon ay pinag-uusapan ang subject na budget. Dahil sa payak na paliwanag na yun, ultimo ordinaryong tao ngayon, naiintindihan na ang proseso ng budget sa ating gobyerno. Okay. Ano ang pinag-uusapan ngayong araw na to? Or actually, not just this day, Marlon, no? Yung mga nakarang araw din, yung reaction and how Marcos Jr. handled the messaging in addressing the issues of the scandalous BICAM report. No? Halos isang linggo na to. O halos 2 linggo. Mahigit isang linggo na to. Oo. Na kung saan yung agad-agad nilang reaksyon na sinabi nilang sinungaling, si PRRD, lalong naglagay sa kanila sa kumunoy ng kahihiyan. Actually, kumunoy ng kahihiyan, di ba? Pero ang kumunoy ng kahihiyan, hindi ka naman doon talaga nalulubog, di ba? Hindi siya quicksand ba is kumunoy? Yes, kumunoy. Oh, so nakakain talaga, lumulubog yung makakatapak? Oo, lumulubog sila dahil habang lumulubog sila sa kahihiyan, lalo namang lumalantad ang katotohanan. Una nang nag-attend si Marcos Jr. Marlon sa isang gathering ng I believe it's a National Convention of the Integrated Bar of the Philippines sa Cebu. Siya ay isang keynote speaker doon sa harap ng maraming abogado. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Ano? In just I may be wrong with the figure dito sa number sa bilang ng araw. In just a matter of 4 days, he was able to review the GAA na ang mga pahina nito ay higit sa 4,000, Marlon. 4 days so ibig sabihin nun, in a day, nakaka 1,000 pages siya na naaaral, di ba? Sabihin, ganun ka-prudent. Ganun siya ka-prudent na inaral niya ang GAA. At sa harap ng maraming magbabatas na iyon, Marlon, sinabi niya, and I still couldn't find those damn blank items. Naniniwala ka na mismong siya ang nagpasa? No. Lalo't may adjective siya sa sarili niya na isa siyang tamad. At hindi siya talaga marunong pakapangulo. Sino ba sa lahat, wala siyang compassion. Sino ang unang nagsabi niya, payat ka? Ay, payat ka tuloy pa, sinabi yung payat. Gusto mo sabihin ko sa yung payat ka, Pamela? Saan ka nang galing yung payat? Puyat yarn. Hindi, yung tamad ka. Tamad ka. Si Mayor Baste. Sabi niya, you are lazy. And you lack compassion. Diba? You must resign. Yung gano'n, no? Yun ay unang-unang niyang sinabi noong January 28 ng unang-unang nagkaroon ng hakbang ng Doon niya mismo sinabi. Yes, oo. Doon din niya kinwento, Marlon, na ito, sa pagbibisaya ba niya, minsan kasi makukuha mo yung gist nung pagbibisaya, no? Doon niya sinabi na, naku, patay ako nito. Sabi niya, kasi yun din yung mga panahon na talagang sinisikil ng palasyo na magpahayag ng mga opinyon ang maraming tao. So, doon din yung mga mayor, nasususpende, yung mga ganun pag hindi nila. Pero yung kauna-unang hakbang ng maisog na yun, doon makita yung kinikimkim na galit. Ng isang Mayor Baste at yung kinikimkim na impormasyon ng isang Pangulong Rodrigo Roa Duterte na una pa lang, nung eleksyon pa lang, noong 2022, ay nagbabala na ito na merong isang presidential candidate na gumagamit ng ipinagpapawal na G at doon sa hakbang na maisog na yun, doon din lantarang inihayag ni PRRD na ang isang Marcos Jr. ay isang bahag. Pero alam mo, Marlon, kung isusuma total mo lahat ng mga sinabi ng Duterte na yan, pinagmula kay PRRD, nagsalita din ang Mayor Baste, Marlon, nagsalita rin ang VP Sara na ang isang Marcos Jr. ay hindi marunong maging isang presidente. And kung if you recall all those words and bring them to our present, now, recently, hours ago, nag-a-apply ng lahat ng iyon sa isang presidente na nakaupo dyan sa palasyo na alam mo yung kiniklaim yung naging prudent siya sa pag-aaral ng budget pero may blanco. At yung blankong yun ay pinipilit nila na ang naratibo nila na ang blanco ay nasa GAA. Pero wala sa GAA ang blanco. Nasa BICAM report. Oo. Ano yung ingredients na sinabi mo? Lazy? Lack of compassion? And hindi marunong magpaka-presidente. Bangag. Dagdagan natin yung rekado na yun ng sinabi naman ni VP Sara na pagdating sa budget, dalawa lamang ang nasusunod. May control. Ang may control. Oo. At yung dalawang yun ay nasa katauhan ng isang Martin Romualdez at ng Zaldico. Yan ay ayon sa isang vice-presidente na Sara Duterte. At yung inahalimbawa pa lang noon ni VP Sara ay patungkol sa budget sa Department of Education. Pero last week, 2 weeks ago, unang na-expose yan. ibinunyag ni PRRD at ibinunyag ni Congressman Sid Ungab
at ni Attorney Martin Delga and Attorney Vic Rodriguez na may mga blankong pahina sa pirmadong Hi, BICAM Prime. report. Shoutout kay Prime. Hello, Prime, ang leader ng ating Maisugyut. May sugyut. Napakagaling. Na-pressure napakahusay. siya. Ayun. Ay, sige. Yun nga Marlon, no? Kasi alam mo ba, una na ito palang ibinulgar ni VP Sara noong nagkakaroon ng falling out yung kanilang relationship, no, yung relasyon ng isang vice-presidente sa isang presidente. Dahil na rin sa politika ng nakapaligid sa kanila na alam mo yon, dahil because she is the biggest potential to replace the president now in Yep. 2028. At Kaya kay VP Sara sila, insecure na insecure. Oo, hanggang tsaka ngayon. tinutukan talaga nila ng ano yan, Marlon, ng black ops. Sobra, para- multi-million black ops, multi-million na media ops. Di ba yan, si VP Sara din na nagano yan, nag-expose Nag-expose, niyan, no? na ganun na nga. Pero Marlon, ang masama kasi dito is, yung kakafocus ba nila ng mga attention nila at oras nila at efforts, pagod, resources nila na mapabagsak ang mga Duterte sa paligid nila, hindi na nila nakala na ba nila, Marlon, na mag-perform talaga para sa bansang ito. Mismo. Yung mandato ng kanilang mga posisyon, hindi na nila nagagawa. Mismo. Maliban doon sa pag-focus nila para sa demolition job, Mhm. again sa pamilya Duterte, Mhm. nakapokus din sila kung paano naman sipsipin, higupin, at kamkamin yung kabangyaman ng Pilipinas. Ano yan, Marlon, nakaka-worry yan because this is a national concern, no, na instead of you giving it your best and giving it your time until the remainder of your term in 2028, ang focus mo talaga ay kung paano mapagtakpan na ang mga tao ay hindi magsalita sa kawalang ginagawa mo. Alam mo, isa pa nakaka-worry dito, Pam. Doon sa nilabas na expose ni nila PRRD, agad-agad ang sinabi ni Marcos Jr. at ng kanyang executive secretary na si Lucas Bersamin ay sinungaling si PRRD. Wala kang nakitang yung patas mo yung objective muna na decision, di ba? Paimbestigahan nga yan. Ano ba pinagbasihan yan? Hindi outright binintangan He's nila lying. agad na sinungaling Oo, si he's lying. PRRD. Alam mo, Marlon, kasi ang isang sane na tao na mag-iisip ng tama at sasagot ng tama, ang dapat niyang isinambit ay titignan namin kung ano ang problema Paiimbestigahan ba yan? nakita nila. Kagaya na Paiimbestigahan sinabi ba mo, paiimbestigahan namin. Muli naming babalikan, aaralin namin, baka nga may nakita sila na hindi nakita. Yun ang professional way of handling the issue, di ba? Oo. Nang hindi bumabalik sa'yo yung defensive ka lang. Correct. At kung ikaw ay may tinatago sa issue, ang gagawin mo agad, yun nga sabi mo, defensive ka. Oo. Aawahin mo agad kung sino man yung nag-e-expose patungkol dun sa kamalian sa panunungkulan mo. Which they did exactly. Oo, Pam. And dapat objective eh. No? Oo. Ang ginawa niya, ganito rin ginawa niya, Pam. Matagal lagi na nating binabanggit to patungkol dun sa flood control project. Wala tayong nakitang galit sa kanya. Wala tayong nakitang pagpupursige sa kanya para paimbestigahan, alamin, kalkalin, siyasatin kung saan ba talaga napupunta yung 1.4 billion project pesos a day para sa 5,500 flood control na ipinagmalaki niya sa nakalipas na zona na nagkakahalaga ng tumataginting na 500 billion pesos na ang dapat kung talagang matino kang Pangulo, kung talagang may malasakit ka sa mga kababayan mo, dapat ang isinagawa mo, imbestigahan yan kung nasa napunta yung pondo sa flood control at ito, imbestigahan yan kung bakit nasabi ng isang PRRD at nasabi ng isang Congressman Sid Ungab at nasabi nila Attorney Martin Degla at Attorney Vic Rodriguez na may mga blankong BICAM report. When na-bring up mo yung flood control, Marlon, no? I-ano lang, yung irony of it na maybe that time wala talagang blanco sa GAA and for the flood control budget. Pero may blankong existence ng totoong flood control. Marami. Kasi napatunayan yan nung bagyong Carmen ba yun? Marami. Bagyong Karina. Diyan nagsimula na talagang ang sinabi nabangga ng barko, tapos na overwhelmed, di ba? Na alam mo yung resulta ng pagiging lutang niya, blanco na siya ngayon. Sakali yung nagpapalusot ka pero ang babaw ng mga palusot mo Exactly. Oo. na hindi makatotohanan. Kagaya na lang, Marlon, ng kababawan ng kanyang pagsagot sa isang tanong ng isang mediaman na si Mr. Ivan Merina, I believe, no, ng GMA, na tinanong kasi, itong mga to, Marlon, ha, yung the issues surrounding Marcos Jr. as the president is starting to resurface because of his, yung reaction niya sa mga bagay-bagay in handling the concerns about the GAA. In handling the situations, Oo. no? Lumutang ulit ang isang challenge na ang tagal naman na nitong challenge na to since 2023 challenge na siya, Marlon, na siya ay magpa-hair follicle. At ito ay tinanong tahasan ng isang Ivan Mayrina sa presidente, I think through an ambush interview, no, na Yes. ano ang masasabi ninyo sa isang challenge ng inyong dating executive secretary na si Attorney Vic Rodriguez na kayo po ay mag-undergo ng credible Hair follicle
Tapos alam mo, ang sinagot ng isang Bratino, Aha. Marlon, no, I won't. Why will I do that? Yung alam mo yung brat na brat, yung ano niya, yung sagot niya. Tapos tinawag niya na weak si isang former ES Vic Rodriguez. At matatandaan natin, una na siyang natawag na weak ng isang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Na kung ano yung bintang sa kanya, pinapaan niya ngayon kay pinasa Atty. niya V. ngayon. Pero kung napanood mo yung interview, nakikita mo yung yamot ng mukha niya, Marlon. Yung facial Hindi na expression. maipinta sa pikon Facial eh. expression. At saka, kailan pa na hindi naging public office and public trust ang hamunin ng isang public official na tungkulin mo yan at bilang presidente, obligasyong moral mo yan para patunayan mo sa mga kababayan mo na hindi ka gumagamit ng ipinagbabawal. Tapos ang argument niya, Marlon, indirectly is saying that the hair follicle is not relevant to the public's opinion or trust pagdating sa kanya, kaya he's not gonna undergo it. Para bang ang sinasabi niya is, hindi ako mapapain kung ano yung china-challenge ninyo sa akin. Pero, alam mo kung saan siya nakain, Marlon? Bakit kay Atty. Vic Rodriguez, napaka-sensitive mong sinagot yung tanong na yan, na tanong ng aming tao sa matagal na panahon na. Pero, yung challenges na ibinigay sa kanya ng ilang PRRD pagdating sa allegedly hindi niya talaga sinagot yung mga yan. Dinedma niya yan. Ang unang hamon ni PRRD, sabay silang sa Luneta. Tapos si VP Sara naman, dahil kinukutya, gumagawa sila ng kwento na dapat psych test. At sabi ni VP Sara, pwede akong psych test. Gusto nyo, isabay pa natin. Dalawa yung sa kanya, pero yung challenge niya sa Quadcom members, isa lang. To, tama sabi mo. Medyo nakalimutan na to ng taong bayan. Kasi unang bas yung issue nung yun nga, yung unang hakbang na may sug. At yung lumabas na controversial na singhot video. Totoo yun yan. Lang sarap, diba? At ngayon, Marlon, yung singhot video na yan, it is likely again to resurface because hindi nga yata Quadcom, Tricom na lang ngayon. Pinapatawag sa Tuesday, I believe, ang mga vloggers, mga kasama natin, mga idol natin, mga tinitingala natin, dyan sa Kongreso para naman dinigin ang issue ng fake news. At paraan nila to para ma-divert ang issue patungkol dito sa Blancong Bicam report. Do you believe na talagang tactic nila na i-divert ang attention ng marami sa budget issues, Marlon? Isa yon. Isa yon na i-divert yung issue. Tapos isa yon na i-harass o takutin ang mga vloggers na dahil alam naman natin sa kasaysayan sa Kongreso, itong 19 Congress ng House of Representatives ang may pinakamaraming napaka-cite in content. Actually, kumota sila dyan. Siguro, kung sobrang boundary. Kung pagiging first honor o honorable ang pagsa-cite in contempt, 19th Congress should be the Summa cum laude ito. Summa cum laude ito. Totoo yan. Summa cum laude. Alam mo, to the point na, di ba, dati, nag-uunahan pa sila kung sino magsa-cite in contempt, di ba? Pero, as we go on and we are, nearing the midterm election, at alam natin ang midterm election qualifies a sitting president as a lame duck, Marlon. Marami na ang nag-tone down. Na-notice mo ba yan? Because Benny Abante is no longer as asshole as he was before. Di ba? Ay, sorry po. Excuse me po. Totoo, nag-tone down ang marami. And even the issue of VP Sara's impeachment, Marlon, even if sinisigaw sa kalsada ng mga anak bayan kanina yan. Natabunan sila. Ang na, mismong tumbon sa kwento nyo, yung amo nyo, si Marcos Jr. Yung meltdown ng isang Bongbong Marcos, di ba? Kasi hindi na niya napigilan ng sarili niya na magkalat uli, Marlon. Alam mo, kay Marcos Jr. and his team, we have to remind you that you had a spokesperson back then for a very, very big reason. Dahil nagkakalat ka. Correct. And you need one today. Kasi yung Marlon, yung reflection o yung binibitawan niya mga salita, reflection ito kung anong kalidad ng Pangulo ka sa iyong bansa. Maraming salamat po, Noy. Salamat. Alam mo, nakakatawa kanina, doon sa comment section, nilabas pa ni PTV4, yung patungkol doon sa government station to. And doon sa comment, may isang comment doon, bakit tumatanggi ka sa puro negative na nga ginagawa mo. Diyan ka na lang magpa-positive. Ayaw mo pa. Hindi dinilit? Hindi nila dinilit. So lahat sila sabog-sabog. Sabog na messaging, sabog na handling, sabog pa rin ang mga sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas. Kung we also need to make you remember na what he would use to answer to those questions, Marlon, yung I would not dignify and give answer to such a question. Oo, sinabi niya yan nung una. Oo, yung una. At ang unang sinagot niya nga, niya pa yun, Marlon. At nung unang tinanong yung PRRD na gumagamit si PRRD ng fentanyl. Diba? Na isang prescribed medicine. Oo, at patch, in patch form. In patch pala, hindi pala oral medicine. Hindi siya, kasi parang, yung kinukomplain ni PRRD doon, yung sakit niya nung nakuha niya sa pagmumotor, or disgrasya ng pagmumotor, something like that. Correct. So, nagse-self-destruct sila. Yes. Nagse-self-destruct sila, at
Ito mga to, yung binanggit namin kanina, yung issue dun sa pagkontrol ng budget na mag-among Martin at Saldico. Tapos yung issue nung pagdodroga, yung issue nung kahinaan, yung issue nung katamaran, at issue ng kawalan ng malasakit, minumulto sila ngayon. Minumulto sila. Parang multo ito nung sa ipinangako nilang 20 pesos na kilo ng bigas, at multo rin ito sa flood control project, at multo ito patungkol naman ngayon sa BICAM report.